Mga kabayan, sa kabila ng ilang linggong pananahimik ni suspended Banbantarlac Mayor Alice Goo, naglabas naman siya ng pahayag kahapon sa kanyang social media account kung saan ay tila naging palaban ito at hindi nagpatinag sa kaliwat kanang pag-atake sa kanya ng Senado at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa isang post, binanata ni Goo itong si Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ng suspendidong alkalde, kung may hawak o manong ebidensya, ang Senado ay handa niya itong harapin sa proper forum at patas na paglilitis. Dagdag pa ni Goo na huwag siyang gamitin ng kahit na sinuman para magpalakas sa kanilang ambisyon sa politika. Giit ni Goo, napakaraming problema na kinakaharap ng bansa at huwag naman daw sanang sa kanya lang nakatuon ang atensyon ng mga senador. Itinanggi rin ni Alice Goo ang kumakalat sa social media na ibinahagi ni Gatchalian na di umano ay may nagbabanta sa buhay ng mga senador at siya ang nasa likod nito. Samantala, matapos mag-post si Alice Goo sa kanyang Facebook account, agad namang sumagot at bumelta itong si Senator Risa Hontiveros dito kay Mayor Alice Goo. Sabi ni Hontiveros, hindi sila nakapokus kay Goo, kundi allergic lang sila sa mga sinungaling. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Ito ang buwelta ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa inilabas na pahayag ni suspended Banbantarlac Mayor Alice Goo. Sa isang Facebook post, sinabi ni Mayor Goo na ikinalulungkot niya na hindi siya nakadalo sa nakaraang mga pagdinig ng Senado dahil umano sa pagod at trauma. Anya, prioridad na niya ngayon ang kanyang kalusugan at peace of mind para tugunan ang mga kasong inihain laban sa kanya. Ngunit nababahala umano siya kung bakit tila fixated o nakatuon sa kanya sina Senators Hontiveros at Sherwin Gatchalian. Hamon pa ng senadora, huwag daanin ni Goo sa social media. Sa halip ay harapin niya ito at magpakita siya sa Senado para magpaliwanag sa sandamakmak na paratang laban sa suspendidong alkalde. Mayor Alice Goo o Goo Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsa-social media. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka nalang iiwas sa mga tanong? Kung nakakalimutan mo, pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pogo sa mga batas namin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang mayor. Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang ka. Kasabay nito, naglabas din ng pahayag si Senate President Chis Escudero at sinabi niya na walang karapatan si Alice Goo na pagsabihan ang sinumang senador na kung saan ay ginagawa lang nila ang kanilang mandato bilang tagapagpatupad ng batas at tapat na pagdinig at paglilitis sa sinumang akusado. Well, karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun, pero para sa akin, wala sa lugar pagsabihan sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, siya yung tinatamaan, siya yung naatake dito sa isyong ito. Siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni man, higit pa sa sinumang miyembro ng Senado. Dagdag pa ni Escudero na huwag sanang makipag-argumento itong si Goo sa mga senador. Sa halip ay sumagot at magpaliwanag ito sa tamang proseso. Ayon pa sa senador, ang kawalan ng interes ni Goo na magpakita at magpaliwanag sa Senado ay nangangahulugan na guilty siya sa mga paratang laban sa kanya. Well, may prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron siyang mga katanungan na ayaw sagutin o harapin. Alalahanin ninyo, hindi ito warrant of arrest para sa ikulong at parusahan kaugnay sa isang ginawang krimen.
Ito'y warrant of arrest para tiyakin ang kanyang pagdalo sa pagdinig at sagutin ang mga katanungang ipupukol sa kanya ng mga miyembro ng Senado habang ginagala yung kanyang karapatan na i-invoke yung kanyang Bill of Rights kaugnay sa right against self-incrimination and right to remain silent. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Matapos ang ilang linggong pananahimik, muling naglabas ng pahayag si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa mga kontrobersya na kanyang kinasasangkutan ngayon. Sa official statement na inilabas ng alkalde sa kanyang Facebook page, kinwestiyon nito ang mga banat sa kanya ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Hamon ng alkalde sa dalawang senador, kung may hawak silang mga ebidensya ay handa umano siyang harapin ito sa proper forum at patas na paglilitis. Ayon kay Mayor Guo, ayaw niyang magamit siya ng sinuman upang mapalakas ang kanilang ambisyon sa politika. Iginit rin ito na maraming problemang kinakaharap ang bansa na mas dapat na pagtuunan ng pansin imbes na patuloy siyang pagbantaan, ipaaresto at paratangan ng kung ano-anong mga isyung may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Tanong ni Mayor Guo, ako ba ang pinakamalaking problema ng bansa na dapat pagtuunan ng atensyon? Samantala, mariinding itinanggi ng suspendidong alkalde na may kinalaman siya sa umano'y death threats na natatanggap ni Senator Sherwin Gatchalian. Muli rin itong iginiit na walang katotohanan ang sari-saring mga paratang na iniuugnay sa kanya at umapela sa publiko na ituon ang atensyon sa katotohanan at hindi sa mga kung anong opinyon at character assassination. Humingi rin ito ng paumanhin sa hindi niya pagdalo sa mga nakaraang Senate hearings dahil sa ngayon ay prioridad umano niya ang kanyang kalusugan at peace of mind. They're now doing kidnappings, killings. Hindi lang po scamming ang ginagawa nila. They have enforcers now, sir, dito sa atin. Dati, gumagamit pa sila ng mga Filipino counterparts. But now, what they're doing is nag-i-import na sila, retired military from other countries or some are retired policemen. Ito po ay nasa record natin, na ang hinahabol namin dun sa ibang POGO hubs are retired military or retired policemen. And probably that will explain why we have military uniforms and military and police uniforms doon po sa mga POGO hubs na nire-raid natin. I know that you have been raiding so many POGO facilities. I went with you to inspect some of the facilities. We also found out that a lot of these elements are being run by criminal syndicates who have criminal records abroad. Some of them or most of them have warrant of arrest. In your opinion, how come these POGO entities are always associated with criminal elements? Nakita nila, sir, yung Pilipinas as their playground. When I say playground, sir, things they need to continue to operate their legal activities are available here, like having a new identity. Every time we raided POGO hubs, laging may mga fugitives, sir. Kung mapapansin mo, sir, meron na silang mga driver's license, meron silang mga PhilHealth cards, meron silang mga even birth certificates, and passports. We're thinking na, kaya sir, naging puntahan tayo ng mga criminal elements dito is because they can get what they want here. And in cases that they run into trouble with the law, it's really hard to accept their reality, but in most cases, sir, naayos nila yung problema nila rin. Mayor Alice Guo o Guo Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing.
Well, karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun, pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, siya yung tinatamaan, siya yung naaatake dito sa isyong ito. Siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipwersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni man, higit pa sa sino mang miyembro ng Senado. Well, nung nakaraang mga araw pa na makipag-coordinate na sa NBI, makipag-coordinate sa Philippine National Police, alalahanin ninyo, ang OSA ay hindi naman mga pulis at investigador. Ang Sergeant at Arms ay binubuo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag-track ng mga hinahanap ng Senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng Senado. May mga outstanding warrant nga na inisyo ng korte na mismo na hindi pa nga napapatupad din ng NBI man o ng PNP. So, isa lamang siguro ito sa listahan ng dapat trabuhin pa ng PNP, NBI at ibang law enforcement agencies natin. At hindi tayo nagkukulang sa pagpapaalala sa kanila kaugnay ng trabahong dapat nilang gampanan. Sumuko ang pagpa-aresto si Alice Go. May dapat ba siyang ikatakot? Well, may prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron siyang mga katanungan na ayaw sagutin o harapin. Alalahanin ninyo, hindi ito warrant of arrest para sa ikulong at parusahan kaugnay sa isang ginawang krimen. Ito'y warrant of arrest para tiyakin ang kanyang pagdalo sa pagdinig at sagutin ang mga katanungang ipupukol sa kanya ng mga miyembro ng Senado habang ginagala yung kanyang karapatan na i-invoke yung kanyang Bill of Rights kaugnay sa right against self-incrimination and right to remain silent. Sir, can you share yung view po ni Senator Win na may possibility na nakalabas na si Alice Go ng bansa using her Chinese passport? Well, hindi ako magugulat pero dagdag kapabayaan na naman yan kung sakasakali sa Bureau of Immigration kung nangyari nga yan. Bagaman walang hold departure order pa sa ngayon na iniisyo ang korte laban sa kanya, siguro naman dapat may impormasyon ang ating Bureau of Immigration kung siya nga ba'y nakalabas na ng bansa gamit man ang kanyang Philippine o ang kanyang Chinese passport. Pagpapakita yan, hindi lamang ng kapabayaan, kundi negligence kung sakasakali ng ating Bureau of Immigration. Sugpo na... Sorry, nang Bicol ako. Galing lang ako Bicol. Dagdagan ko na rin. Sa Bicol kasi sugpon eh. Dagdagan ko na rin. Itong mga investigasyon sa Pogo pinapakita ang tila kapalpakan ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na dyan, nabanggit ko na rin itong nagdaang araw, ang Philippine Statistics Authority. Paano nga ba nakakapagpaproduce ng mga birth certificate na hindi naman pala totoo ang mga nakalagay doon? Importante at mahalaga to. Dahil ang ating government ID, ang ating passport, nakabase lahat yan sa birth certificate. Kung hindi para natin pwedeng pagkatiwalaan ng birth certificate, paano na yung ibang mga government identification cards na ini-issue natin? Dapat malinis yan, matanggal kung anumang sindikato meron dyan, at tiyakin na may check and balance tayo sa PSA. Sa panahon ng AI, walang dahilan para hindi pa nila matunton at mapigilan anumang uri ng pamimeke sa loob ng ahensya nila mismo. At ang pangalawa ay ang Bureau of Immigration and Deportation. Bakit? Sa dinami-dami ng illegal na pogo na na-raid, karamihan ng mga nahuhuling Chinese nationals na nandun ay illegal aliens na. Pumasok bilang mga turista, walang hawak na work permit, meron man ay nag-expire na. Bakit tila wala silang kaalam-alam o ginagawa kaugnay nito? At kung hindi pa i-raid yung illegal na pogo, hindi pa nila malalaman na may ganun.
Maganda rin malaman mula sa Bureau of Immigration and Deportation. Ilan nga ba yan? Ilan nga ba ang inisuhan nila ng work permit kung sakasakali? At panghuli, magandang tingnan na rin yung tila disjoint sa pagitan ng DFA at ng Bureau of Immigration. Sa sistema natin ngayon kasi, ang visa ay ini-issue ng iba't ibang konsulado sa iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman Bureau of Immigration na nag-i-issue niyan. Walang karapatan mag-issue ng work permit ang DFA sa pagkakaalam ko. So lahat ng ini-issue nilang visa sa iba't ibang konsulado sa iba't ibang parte ng bansa, kabilang na ang China, ay puro tourist visa. Bagaman ang intensyon ay magtrabaho dito. At ang ginagawa ay nagpapakonvert na lamang ng visa dito sa pamamagitan ng BID. Pag hindi nila ginawa yun, apparently there is no information sharing between the DFA and the BID with respect to the number of visas they've issued and how long the visa is for each and every individual that they issue a visa in favor of in that particular jurisdiction or consulate. At kulang ang ahente naman ng BID para naman i-monitor yung milyon na dayuhan na inisuan ng visa ng pamahalaan. Idugtong ko na. Dahil puro tourist visa ang ini-issue ng pamahalaan sa iba't ibang konsulado, tama pa ba at accurate pa ba yung data natin sa Department of Tourism? Dahil siyempre, ang basehan nila yung visa ang ini-issue. Kung ang intensyon naman pala nung ini-issue ng tourist visa ay magtrabaho, dapat ba nating ihiwalay yung tourist arrivals na binibilang natin at yung mga magtatrabaho dito na iniso at nagpa-convert ng working visa para mas accurate, para naman mas tama, mas angkop yung datos natin at nang mas kumpleto rin ang pagpaplano natin. Sorry kung mahaba. Actually, nakausap niya ako kaugnay sa seguridad na hiningi niya nung siya ibibisita sa ilang pogo hubs na illegal. Partikular, kung naalala ko ng tama, nung siya nagpunta sa Banban, sa Alabang Bayon, at saka sa Porac. Pero kaugnay ng dagdag na seguridad mismo ng senador. Ulitin ko, ang OSAA ay hindi binubuo ng mga pulis o sundalo na may VIP security training. So, ang dagdag na seguridad ay i-coordinate kung kailangan ng tulong ko sa Philippine National Police Police Protection Group. Pero yan ay personal na bagay sa parte ng miyembro ng Senado kung sakasakali. Dahil kung security niya yung personal, makakasama niya yan saan man siya magpunta. Hindi para sa akin na ako ang pumili kung sino yun. Sila ang dapat pumili kung sino yun at kung ilan ang kinakailangan para payagan sila ng Philippine National Police. The most that I can do as Senate President is to simply facilitate and endorse the same to the Philippine National Police. Members of the Senate, as well as members of any agency of government that has threats, can request security and or additional security from the Philippine National Police. Yes, ma'am. Sir Onan, Narinig naman, okay na. Sir Onan, si Ramo, sabi ko kahapon ni Senator Win, hindi siya keen on letting her go kasi baka hindi umatin sa next hearing. Ano pong I leave the matter to Senator Risa and to Senator Win. That's why I referred her letter to them. They were the ones that recommended the issuance of a warrant and detention. I signed the warrant, and any change in that disposition would have to be recommended by them again. That is my position. And I do not want and I will not exercise my discretion without the input or recommendation from the members of the Senate and chairman who is handling the committee that so recommended the issuance of a warrant. Sir, you said the other day, sir, tingin nyo, pwede naman siyang pauwiin. Hindi tingin ko. Sabi ko, ang desisyon ng chairman, desisyon ng committee yan kung sakasakali. Hindi para sa akin na pagpasahan yun. I will always defer to the recommendation of the member of the Senate in charge of the particular investigation. Mas nasa tamang lugar at posisyon siya para alamin at malaman kung anong dapat gawin. Hindi ako. Sir, update ko pala dun sa nabanggit na before na review dun sa rule na bawal yung gadgets,
Ginagawa na namin ngayon. Hopefully by next week, malabas na namin yun. Of course, we would have to get first the opinion of the other members of the Senate. The rules were issued without being consulted to any member of the Senate, as I recall, being in the Senate for 14 years. I think these rules even antedated my being a senator way back in 2007. So we will do the proper and right thing, route this, and get the opinion of the other members before we finalize it. Sir, yung office, or sino po yung mismong... The Office of the Senate President is the one that's authorized to issue through memoranda rules and regulations with respect to incarcerated or detained individuals by virtue of the warrants of arrest issued by the Office of the Senate President. Pero sir, kayo, your opinion or the decision na pwede naman? Hindi naman kulungan to. In fact, sila ay nilalagay sa isang kwarto. In fact, ang hinanapan ko pa ng paraan sa labas ng Senado, meaning sa facility ng Senado, dahil kapag sa loob ng facility ng Senado, kahit sa bagong building, ay patay ang aircon ng weekend. So kailangan nasa struktura sa labas. Hindi naman pwedeng walang hangin kapag Saturday, Sunday at Monday to Friday lang. So kasama yon sa aming ginagawa na rin ng solusyon at resolusyon. Alis ko pala. Yung Senate building na. Sir, doon pala sa ethics complaint pala muna, sir. How are you viewing latest development sa ethics case ni Senator Cayetano? And insofar as Senate building is concerned, my second question is, do you have any new directives insofar as the construction of the building? None. According to Senator Cayetano, no new directives. According to Senator Cayetano, hopefully by mid-August at the latest, he would be able to complete the review and within that same month, make the corresponding recommendations. Ipagbibigay alam namin yan sa mga miyembro upang kunin din ang kanilang opinion at pananaw. Kabilang na at ang pinaka-importanting bahagi doon, yung halaga para matapos at makumpleto na yan at yung timetable kung kailan kami tunay na makakalipat na ng buong buo at hindi hulugan. Sir, sa ethics complaint naman, sir, kasi parang right now, medyo, while both senators are saying that they're ready or willing to be subjected to conciliation, pero parang ayaw naman nilang mag-trans sa substance ng kanilang mga nireklamo sa isa't isa. Para sa akin, sa tagal ko sa Senado at gayon din sa pamahalaan, sa buhay na rin, isasama ko na. Wala namang bagay na hindi naghihilom sa pagdaloy, paglipas ng panahon. At naniniwala ako na hindi man ngayon, malaki ang posibilidad na bukas makalawa. Hindi man sa susunod na linggo, maaaring sa susunod na buwan. Pero sa dulo, mga veteranong senador na ang pinag-uusapan natin. Pag-graduate na si Senator Nancy, minsan ang nag-graduate si Senator Cayetano at bumalik. Sanay sila sa ganitong uri ng mga sitwasyon, pero alalahanin din natin na tao sila, may damdamin, hindi robot at makina, na naaapektuhan din ng tulak ng kanilang mga nararamdaman at damdamin. Importante at mahalaga, hindi lamang para sa akin bilang tagapangulo ng Senado, pero sa parte din ng ating mga kababayan na unawain at tanggapin yan.